mga plano mo, sumasablay. Tama na! May na-share ba sa'yo si Doc Carlos about kay Doc Lindon? Bakit naman siya mag-share sa akin? Hindi naman kami close eh. Why would the same person take someone's life? I don't know the answer to that, Dr. Kim. Dok, may problema tayo. Si Annalyn nakatakas. Naisahan ka ng batang doktor? Iyang liit-liit nun. Ano ka ba? Ba't di mo tinitignan yung nilalakaran mo? Doc Carlos? Kausap niyo si Doc Carlos? Ibang Dr. Carlos to. Doc Carlos? Kaya kumidnap sa akin? Hindi. Hindi, Annalyn, huwag kang maingay. Nandito ako para ligtas ka. Tawag mo nanay mo. Hinahanap ka niya, nag-aalala siya sa'yo. Carlos, yan nga ka. Bakit pati si Dr. Lindon alam mo hindi ka na naawa? Nakita na bang kayo niya? At ikaw ang suspect. Ikaw lang ang pumatay. Is there anything else weighing on your mind or causing you distress today? Perhaps it's related to Dr. Benitez, right? Pinatay mo si Doc Lindon! Ano sasabihin mo, Annalyn? Huwag ka mag-deny! Ba't mo pinatay si Doc Lindon? Ray, wala ka bang alam na new technology or procedure or drug na kahit experimental na pwedeng makakatulong na mag-regain ng memories? Well, wala pa kasing direct treatment or medication to cure amnesia. Although may nabasa ako sa isang med journal na may in-experimentohan silang isang drug to help regain memories from memory loss related to sleep deprivation. Siyempre, nandyan yung gene therapy, ang paggamit ng stem cell, pero these are in early experimental stages. Pero alam mo pare, may mga instances na kusang nagre-recover ang brain, na bumabalik na lang yung mga alaala mo kahit wala kang ginagawa. Kailangan ko talaga ma-regain tong memory na to. Kahit na experimental pa yan. Para baka may clue doon na malaman natin kung saan tinago ni Carlos si Annalyn. Anyway, pare, mauna na ako sa inyo, Dr. Menor. Sige. Kahit anong tago mo, mahahanap pa rin kita. Doktora, ang galing mong magtago! Bitawan mo ako! Walang makakatakas ka, ha? Dito! Bitawan mo ako! I've always believed what's happened in the past should stay in the past. Hindi na ho kasi tayo yun. Sana po huwag niyo pong pag-initan yung anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. I want to assure you, Mrs. Santos, hindi ho ako ganon. Miski ho ninang ko, si Mrs. Tanyag. Parang hindi tama na yung gusto ko lang ang masusunod, hindi ba? Siyempre, gusto ko din pagbigyan yung asawa ko. Di rin naman tama na ang gusto lang ni Doc Carlos ang masusunod. Lynette, ikaw ang magbubuntis. Ang katawan mo ang magdadala sa bata. At kahit kasal na kayo, hindi kailanman magiging pag-aari ni Carlos ang katawan mo. Doc Katie, iniwan mo na pala kami. Na hindi man lang tayo nakapag-usap bago nangyari to sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Lalong-lalo na sa pag-alaga niyo kay Annalyn noon. Salamat sa mga panahon na nilaan mo para sa amin. Salamat sa pagiging tunay na kaibigan. Diyos ko po, kinakabahan po ako. Pakiramdam ko may masamang nangyayari kay Annalyn.
Pero nagtitiwala po ako sa inyo. Alam ko po na hindi ninyo pababayaan ang anak ko. Please, Lord, please. Protektahan niyo po ang anak ko. Ibalik niyo po siya sa akin, please. Tita Lynette, kumain na po ba kayo? Gusto niyo po tara po sa kantin, kain po muna tayo. Tina, okay lang ako, salamat. Lynette, kailangan mong kumain. Manghihina ka, kaka-discharge mo pa lang. Si Doc RJ ba nakita niyo? Actually, tita, busy-busy rin po si Doc RJ. Naku, sigurado ako baka hanggang ngayon di pa rin kumakain yun. Sandali muna. Nakapag-usap na ba kayo mula nung nasunog yung chapel at hindi natuloy ang kasal niyo? Ayoko kasing istorbahin si RJ eh. Sigurado ako stress din yun. Storbohin? Di ba, Lynette, dapat sa mga gantong panahon kayo yung magkasama. Dapat kayong dalawa yung nagdadamayan. At higit sa lahat, umuhugot kayo ng lakas sa isa't isa. Tuwa! Tuwa! Bitawan mo ako, sabi! Hoy! Sino ka? Bakit mo tinutulungan yan? Tama na! Tapos na ang palabas! Dok, anong tapos na palabas? Alam na nito ang plano natin. Bakit? Anong plano mo? Kikidnapin mo ako, tapos kunwari niligtas mo ako? Papansin ka lang kay Nani eh. Gusto mo na may utang na loob siya sa'yo. Aba, matalino talaga, ha? Nahulaan eh. Pero bakit mo dinamay si Doc Lindon? Anong kasalanan niya sa'yo? Ba't mo siya pinatay? Ba't mo siya pinatay? Anong kasalanan ni Doc Lindon sa'yo? Luisa! Luisa! Bitawan mo ako! Ikaw naman kasi, bakit pati si Doc Lindon pinatay mo? Ayan tuloy, dagdag bala sa iyan. Tama na! Tumabi ka! Tumabi ka! Tumabi ka! Ano ba, Doc Carlos? Huwag ka na magbaliw-baliwan! Bakit mo pinatay si Doc Lindon? Dahil pareho kayo. Pareho kayong mahilig mangyalam. Dahil may bagay na hindi dapat malaman. Na hindi dapat malaman ng lahat! Ano nga ba na sobrang idol ka ni Doc Lindon? Alam mo ba nilarespeto ka niya? Ilang beses ka niya pinagtanggol, tapos pinatay mo lang siya! Sama na ugali mo, ayop ka! Ba't mo pinatay si Doc Lindon? Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi ka babalikan ng nanay ko! Kasi demonyo ka! Ang sabihin mo, kaya mo pinatay si Doc Lindon kasi wala kang puso, wala kang konsensya. Dok, sino tinitignan mo? Wala! Sige, tali mo na yan! Halika. Tawan mo ako! Tawan mo ako, sabi! RJ, mukhang hindi ka pa kumakain.
Alam mo, masama yan, lalo na now you need your strength. Ito, kainin mo to. I'm okay, Morgana. Huwag kang mag-alala. Wala naman ako nilagay dyan. Sige na, kunin mo na. Salamat. Alam mo, I can just imagine how you feel. Yung takot at nasasaktan ka dahil alam mong nakidnap yung anak mo. So please, if there's any way na makatulong ako para mabawasan yung stress sa katawan mo, just tell me. I'm okay, Morgana. I'm serious, RJ. We're family. Just let me help you. Alam ko na paborito mo yung hinahagod yung likod mo para matanggal yung stress mo. Paano mo nalaman? Si Moira lang nakakaalam yan. Kwento niya sa akin. Huwag na kasi maraming tanong. Just relax. Sige na. Lynette. What are you trying to do? I-check ko lang po yung pasyente. The patient will need a competent neurosurgeon, Doktora. The question is, are you the right doctor to treat her? At maliit lang ang circle ng neurosurgeons dito sa Pilipinas. Kaya alam ko kung ano yung nangyari sa Apex. Doc, magaling po ako. I am the youngest doctor in the Philippines. Pero alam ko po marami po akong matututunan sa inyo. Kaya please, take me under your wing. Pag-iisipan ko. Ang sungit mo pero ang bait mo. Tapos stricto ka pero may paki ka. Hindi mo pwedeng isa-isa lang kasi litong-lito na ako, promise. Mamili ka. Kinakausap ka o hindi. Siyempre, Dok, mas okay yung nag-uusap tayo, di ba? Sa biyahe, papuntang East Ridge. Be quiet. Let's go. Maganda naman si Dr. Enriquez. She has a grace and composure. Parang ikaw. Parang ako po? So, sinasabi mo, maganda rin ako, tapos mayroon din akong grace and composure. Tama ba, Doc? Yeah. Pwede na. Kaya lagi mong tatandaan, proud ako sa'yo. You know, I'm just so blessed and grateful na dumating ka sa buhay ko. Thank you. May bibigay lang ako sa'yo. Wow! Ganda naman ito, Doc. Tsaka, ba't naman kwintas na may puso? Kasi special ka. Lynette, don't tell me, nagsiselos ka. Dinala ko lang naman ng pagkain si RJ. Ako? Magsiselos? Sa'yo? Hindi, Morgana. Really? Lynette, wag mo kasi masyadong gwardyahan tong si RJ. May I remind you, you're not even married yet. Tama na yan, Morgana. Alam mo, iniisip ko, baka nga dapat hindi talaga kayo magpakasal ni RJ. Kasi isipin mo, katakot-takot ng malas ang inabot ng kasal nyo. Namatay si Doc Katie. Namatay si Doc Lyndon. Nasa ICU si Aling Susan. At si Annalyn, nawawala. Maybe it's the universe's way of telling you na may sumpa talaga yung kasal nyo. Tama na yan, Morgana. Hindi totoo yung sinasabi mo. Totoo naman eh. At kapag may nangyari dyan kay Annalyn, kasalanan nyo. Dahil kayo ang nagdala ng malas sa buhay niya. Enjoy your coffee.
Annalyn, inom ka muna. Alam ko, napagod ka kanina. Annalyn, kung hindi ka lang nagkalam kanina, baka nakakuwi ka na. Kasama mo na nanay mo. Tingin mo talaga, bibigyan ka pa ng second chance ni nanay. Eh, kriminal ka. Mamamatay tao ka. Pero, nagmahal na ako, Annalyn. Hindi ka marunong magmahal, Dok. Kasi yung totoo pagmamahal hindi nananakit. Pero ako ang sinaktan ng nanay mo. Binigay ko sa kanya lahat. Nakapatay ako dahil sa kanya. Alam mo, kung tinanggap lang niya ako, kung kinalimutan niya si RJ, hindi mangyayari sa akin to eh. Dahil mahal na mahal ko ang nanay mo. Dok Carlos, hindi mo mahal yung nanay ko. Gusto mo lang siyang angkinin. Bakit? Masama ba yun? Kung talaga mahal mo yung tao, hindi mo siya sasaktan. Hindi ka nga hihingi ng kapalit sa kanya eh. Pero ano yung ginawa mo? Ginawa ko ang lahat. Pero may mahal siyang iba. Alam mo, Dok, minahal ka naman ni nanay. Kahit ako nakita ko yun. Pero anong ginawa mo sa kanya? Sinaktan mo siya. Inabuso mo yung kabaitan niya sa'yo. Tapos ngayon, nagdamay ka pa na ibang tao. Alam mo, dami nagmamahal sa'yo dati. Kahit ako nga, bilib ako sa'yo eh. Pero ano nangyari sa'yo? Naging masama ka. Pumatay ka pa ng tao. Alam mo, Dok, kung hindi ka talaga magbabago, kung ganyan talaga kasama yung ugali mo, mabubuhay ka na lang mag-isa at mamamatay ka na lahat galit sa'yo na wala nang nagmamahal sa'yo. Alam mo, Annalyn, hiniwalay ng nanay ko yung tatay ko kasi sinasaktan niya. Kahit nga ako eh. Sinasaktan niya ako. Konting pagkakamali, bugbog. Alam mo, namatay yung tatay ko. Walang nagmamahal sa kanya. Kaya, sabi ko sa sarili ko, kapag nag-asawa ako, hinding-hindi ako magiging ganun. Pero alam mo, mas masahol pa ako sa tatay ko. Kaya, lahat, iniwan na ako. Wala na nagmahal sa akin. Lahat, inayawan ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Wala na sigurong taong magtsatsaga sa akin. Nagmahal lang naman ako. Hurt people, Doc. Pero ang bobo ko. Nagkamali na naman ako. Bobo ko. Tanga. Na dapat sa akin binubugbog. Binubugbog. Doc Carlos! Doc Carlos! Pwede ka pa naman magbago eh. Pwede mo pang ayusin yung buhay mo.
Malay mo, balang araw, mahanap po yung pagmamahal na talagang deserve mo. Just update me later on, okay? Sige. Hey, morning, Dr. Ray. Morning. Do you have a minute? Yeah, sure. What's up? Actually, I was chatting with Dr. Jerry, but he just left in a hurry because his wife had an emergency. Really? Nancy's here? But Nancy's in the US having her master's. In fact, my wife video called her last night, and she's really in the US. What did you two talk about? I think he's lying because I heard him talking to someone on the phone, and he told me that he's gonna meet his wife and they'll have some problem. I have a feeling that he's hiding something. It might be related to Dr. Benitez. That's why he's avoiding me. Dok, please, huwag. Please, nagmamakawa kasi gusto ko makita si nanay. Please. Dok, please, huwag. Dok, please, nagmamakawa ko. Gusto ko makita si nanay. Kung sabing naniniwala ka dyan kay Annalyn, hindi ka lang mahina. Utu-utu ka pa. Ang tanga mo talaga. Akala mo ba mamahalin ka ni Lynette kapag pinakawalan mo yan? Isusumbong ka niya sa pulis. Makukulong ka. May puso rin naman pala. Pero Dok, prangkahan tayo ha. Hindi ka mapapatawad ni Lynette. Hindi ka mapapatawad ng tao kasi ang dami mong kasalanan. Patay ka na! At ikaw ang susunod! Pagkatapos, mamamatay ka. Magpapakasal si RJ at Lynette. Lahat ng ginawa mo, walang kwenta. Hindi ka ba nahawa sa sarili mo? Mahal ko si Lynette. Lahat gagawin ko para sa kanya. Dahil alam ko matutuwa siya kapag binalik ko sa kanya si Annalyn. Umuwi ka na. Sabi mo sa nanay mo, patawad. Mahal na mahal ko siya. Nakakahiya ka! Tama lang na binubog ka ng tatay mo! Tumahimik ka! Annalyn!